Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating na ang araw na hinihintay ni Ramon ang pagbayad sa utang ni Don Facundo sa kanya. Agad na ngang binuksan ang mga bag ni Don Facundo upang ibigay na nga ito kay Ramon. Ngunit nang makita na nga ni Ramon ang laman ng bag, hindi niya ito nagustuhan dahil nga ay diamante ito at hindi pera gaya ng napag-usapan nila. At nagbigay naman payo itong si Olga kay Ramon na mabibinta nga daw nila ang mga diamante at mas malaki nga daw ang halaga nito kaysa sa pera na ibibigay nila ni Don Facundo sa kanya. Ngunit nasapol nga itong si Olga ni Ramon dahil hindi nga nagustuhan ni Ramon na magsalita itong si Olga dahil alam nga daw niya kung ano ang gagawin niya. At habang itong si Don Julio kumuha ng isang diamante at tiningnan nga niya ito kung totoo nga ba. Pero sa galit nga ni Ramon, hindi na nga nakapagpigil sa kanyang sarili. Agad niya itong tinutukan si Don Facundo ng barel. Pero agad naman itong kumalma dahil pinagsabihan ni Don Julio itong si Ramon. Don Julio na rin ang humingi ng pasensya sa nagawa ni Ramon kay Don Facundo. Ngunit sa galit ni Don Facundo at hiyang-hiya nga siya dito dahil inonsulto nga siya ni Ramon at pinagtatanong pa kung saan nga niya galing ang mga diamante at ang mga droga. Dito na nga sinabi ni Don Facundo kay Ramon pagkatapos nga daw sa kasal ni David at Catherine, huling araw na nga daw na gusto niyang makita ang pagmumukha nito at ayaw na niyang makita muli ang mukha ni Ramon. At agad na nga siyang umalis at wala na siyang pakialam kung ano nga ang mararamdaman ni Ramon. Ang importante ay nabayaran na niya ang kanyang utang. Sa kabilang banda, sa araw ng kasal ni David, excited na niya itong makita si Catherine habang naglalakad patungo sa altar. At habang itong si Catherine na naglalakad patungo nga sa altar at nandoon na nga si David na naghihintay sa kanya. Sobrang lungkot ang mukha at halatang hindi masaya ito. At habang papalapit na nga itong si Catherine kay David, sobrang saya ni David na pangiti-ngiti nga ito. Ngunit nang bigla ngang sumulpot itong si Camille sa pinto ng simbahan, biglang kinabahan si David at sa sobrang sungit ng mukha ni David, agad nga itong lumabas dahil nang makita nga niya itong si Camille. Habang si Camille iyak nang tinitigan niya itong si David na nasa loob ng simbahan at nakatingin sa kanya. Kaya naman nang makita ni Camille nang papalabas itong si David, agad nga siyang umalis at pumunta doon sa likuran ng simbahan at doon sana magpapalabas ng sama ng loob itong si Camille. Ngunit bigla nga siyang hinila ni David. Galit na galit itong si David kay Camille at sinaktan nga niya ito. Ngunit hindi nga nagpatimpi itong si Camille. Sinabi niya ang lahat kay David. Dito na nga napalabas ni Camille ang lahat ng sama ng loob niya kay David. Dito na nga tinanong ni Camille itong si David kung ano nga daw ang kasalanan niya, kung bakit nga daw sinaktan siya ng ganyan. Agad ngang sinabi ni David kay Camille na hindi nga daw niya mahal itong si Camille at masaya nga daw siya sa ibang babae. Sobrang nasaktan si Camille sa mga sinasabi ni David, kaya agad sinabi ni Camille kay David na sasabihin nga daw niya ang totoo sa mga tao kung sino siya sa buhay ni David. Ngunit ang demonyetong David, sinaktan niya itong si Camille kaya ito natumba at hindi na nga ito makasumbong kung sino nga itong si David. Agad ngang iniwanan ni David itong si Camille at patungo ulit doon sa loob ng simbahan upang ipagpatuloy ang kasal nila ni Catherine. Ngunit lahat ng mga tao sa loob ng simbahan ay hindi masaya sa kasal ni Catherine at David, lalong-lalo na itong si Ramon at si Don Facundo. Titigan lang ang dalawa at pinapakita sa mga tao na nagkaintindihan nga sila. At habang hahalik na sana itong si David kay Catherine, may biglang sumigaw dahil nga sa nangyari ni Camille. Sa kabilang banda, sa kanila tanggol, hindi nga natuloy ang pagbinta nila sa mamahaling sasakyan dahil ninakaw lang pala ito at nakareport na nga ito sa mga kapulisan. Kaya naman nagbakasakali itong si Tanggol. Inupiran niya ang kanyang kaibigan kung pwede bibilhin na lang daw niya ang diamante ni Tanggol. Agad namang pinalabas ni Tanggol ang kanyang tinatago na Star of Venus at para mapatunayan
napatunayan, kinagat nga ito sa isang kaibigan ni Tanggol at dito na nga napatunayan na tunay nga pala itong diamante. Kaya agad tinanong ng kaibigan ni Tanggol kung magkano nga daw ang binta ni Tanggol at dito na nga nagkahalagang 300 million nga daw ito. Ngunit sinabi naman ng kaibigan ni Tanggol na wala nga daw siyang ganyan kalaking halaga. At kung interesado nga daw itong si Tanggol, ipapakilala nga daw siya sa busing ng kaibigan niya. Kaya agad ngang pumayag itong si Tanggol na dadalhin siya sa busing ng kanyang kaibigan at doon na nga nakita nila ang laki ng mansyon at sa daming mga sasakyan na mamahalin. At nakaharap na nga ni Tanggol ang busing ng kanyang kaibigan at nag-usap nga sila dahil wala nga daw siyang pera na ganyan kalaking halaga. Kaya sinabi niya kay Tanggol kung ano nga daw ang meron sa kanya ay pagmamayari na rin ni Tanggol kung papayag itong si Tanggol na magkasosyo silang dalawa. Sumang-ayon kaya itong si Tanggol sa offer ng busing ng kanyang kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sanang kalimutan na i-like at share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.